Okay, nasa linya ngayon si Secretary Manny Bonoan. Sec Manny, magandang umaga po. Salamat sa panahon, Sec Manny. Magandang umaga, Ted. At magandang umaga kay Cha. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Thank you po, Sec Manny, for being on the show. Happy Monday po sa inyo. Umpisahan natin agad dito, Sec Manny. Nung una po kasi inanunsyo ng MMDA na target pong simulan Marso ngayong taon, ito pong EDSA rehabilitation. Nagkaroon po ba ng pagbabago sa magiging schedule? Nagkaroon po ba tayo ng changes sa timeline or it will still start on March? It will still start on March actually, Cha. Yun ang schedule namin. And pina-finalize lang namin yung traffic management schedules namin ngayon. Lalong-lalo na meron ding bagong secretary ng POTR kasi maapektuhan din yung busway nila. So anyway, I think in the next few days siguro ma-arrange na namin yung traffic management and then we can start actually yung rehabilitation ng EDSA. Ang mangyayari ngayon dito is unahin namin muna yung inner lane dun sa may mga busway na kasi dito sa may gilid kasi as we are going to put up yung drainage system ng EDSA, marami kasi yung mga facilities na dapat i-inventory muna namin bago kami makapunta dun sa outer lane. So yun ang programa namin, but we will start in March. Okay. Do we have a specific week, kahit po hindi specific date? Will it be on the first week, third week, or last week of March, Sec? Wala pa kaming kwan siya ngayon, definite. But sometime in March actually yung namin, umpisa na namin para we take advantage of the good construction weather para mas mapabilis po yung paggawa namin ngayon. Oo. Sec Man, I think within the second half of March siguro, I think estimate ko yun. Sec Manny, yung sinasabi nyo ngayon, nauumpisahan nyo po, sisimulan nyo dun sa inner lane, which is the busway muna. Ito rin po ba yung original plan ng rehabilitation? Or medyo nagbago kayo kasi nga sinasabi nyo, isasabay nyo na po yung drainage system para maiwasan na rin yung mga pagbaha? Oo nga, I think ang gusto sana namin is unahin namin yung outer lane. No? But since according to our assessment, napakarami yung mga facilities na nando doon. Kaya nagpapa-inventory kami sa lahat ng yung mga may-ari ng mga utilities like sa water, sa telecommunications, etc. So pinapa-inventory namin and since itong February. And nakikipag-coordinate nila sa amin ngayon. So it may take a little time actually for us to look into all these areas na merong dito na mga facilities. So start muna namin dito sa may banda ng busway. Since nabago po yung original plan na supposedly dapat hindi naman yung EDSA busway or inner lane yung uunahin natin, with the alternative routes para po sa busway natin, paano pong magiging sistema nun na pagplanuhan na po ba natin? Yun ang inaayos namin siya ngayon with DOTR and MMDA para as we are going to start rehabilitating kukumpunin yung busway, then yung next lane muna sila gagamit yung shared bus lanes muna. Shared bus lanes muna kasi paragay ko gusto sana namin yung mga stations nila ang unahin namin para at least doon sa mga stations nila magagamit pa rin nila kagad pagka kumukuha ng pasahero. So, bali, Sec Manny, ang mangyayari, originally nasa inner lane nga po, outer lane. Sa outer lane. Originally the outer lane, yes. So, ibabalik sila po dun sa dati? Hindi, yung originally it was supposed to be in the outer lane, yung may mga drainage. Pero kasi maraming dito mga facilities, so as we are doing yung inventory ng facilities and how to design yung drainage system diyan, so unahin na muna namin yung walang problema like yung sa bus yung inner lane which is actually the bus lane na. Pero yung po magiging daanan nila,
yung katabi rin mismo ng busway, it will be a shared lane with a private motorist. Hahayaan pa rin naman po yung mga pribadong sasakyan na dumaan po doon. For the time being, except sa stations nila. Okay, so kumbaga tiis-tiis muna, no? Habang kinukumpune yung pong bus lane, meron sino ang punong abala dito, Sec Manny? Sino ang nagpaplano nito sa traffic management? Kaninong toka yon? Kaya kami attend with MMDA and DOTR para sa bus lanes nila. Okay. And sir, ito ho ay almost 26 kilometers na stretch. Meron na ba kayong particular 26. meron na ho ba kayong particular na segment na uunahin dito o you will start from ito, 'di ba southbound lang ho daw muna? Paano po ang simula Southbound saan? muna, Ted. Mm. Southbound muna. And ito nga yung ini-schedule namin kung saan yung mas madali ng konti na gagawin. Yung may mga, halimbawa, meron yung mga segments na meron yung pwede gumamit ng alternate routes muna. Mhm. And then, yung mga medyo difficult sections na wala talagang alternate route, yun ang ihuhuli namin siguro, Ted. Yung mga ganun yung arrangements na ginagawa namin sa MMDA. Opo. Ito ho ba'y by administration o awarded na po ang kontrata nito, Secretary? It's in the process of procurement and bidding for the time being, Ted. Opo. And ano po ang requirement dito? Kahit totally ho ba i-reblock ang buong, may magkakaroon ng reconcreting ng buong EDSA o yung portion na maaayos pa i-retain? Paano po ang inyong plano, Sec? Well, I think ang assessment namin dito since the pavement of EDSA is more than 50 years, ang namin dito is anytime soon naman. But sa lagay ko, most of the existing pavements in EDSA now will have to be replaced. Oo, so talaga pong babakbakin ito at malaking trabaho. Kapag po southbound muna ang uunahin, meron na bang ideya at least ito pong inyong mga kasama sa nagpaplano kung sa southbound pa lang, ilan ng buwan ang kakaining oras nun? It may take, kasi it's going to be segmental yung pag-ano namin dito, so we cannot close all lanes actually, Ted, and it will be on phases. So we're trying ang timetable namin dito, so without too much disturbing the traffic, by segmental construction ang gagawin namin. It may take the whole year actually for the southbound na gagawin. Oo, the whole and then, the whole year. And then dito naman kami sa northbound. Same thing. Ganun din ang mangyayari. Opo. At ano ho ang mode ng construction dito? 24 hours na trabaho ba ito? Yeah, I think 24 hours. And there will be, titingnan namin kung we can employ or we can actually engage several construction segments actually all at the same time. Yung hindi masyadong nakakaabala ng traffic para mas mabilis. Opo. So, kasi meron din kaming timetable na inahabol kasi because of the ASEAN meeting dito sa Philippines in 2026. Okay. So, when you say total rehab na po ito, as in wala na po kayong iiwang pang portion dyan na eventually subject for reblocking. Ganun po ang usapan. So yes, that is the intention, Ted. I think for the next 10-15 years, siguro dapat wala na reblocking niya. Opo. At may asphalt overlay po ito sa Gitari, di po ba? That's correct. Yes, meron. Meron para may smoothen yung riding quality. Okay. And then, Sec, paano po dito yung pong trabaho sa tag-ulan? Na-anticipate nyo na po iyon? Yun na nga, Ted, ang kuha namin dito. That is why I think ang estimate nga namin dito, yung tag-ulan has been taken into account. Kaya sabi ko, baka mag-aabot kami ng the whole year of 2025 so dito do the entire stretch lang southbound.
Considering also the weather conditions, actually anticipated weather conditions actually during the rainy season. Opo. Dito kasi ngayon meron ng mga perennial areas diyan na kaunting thunderstorm po agad tumataas, no? Sa harap ng Camp Aguinaldo, dito po sa Exactly. Opo, itong mga lugar na ito, yun ho ba papaano po ang konstruksyon sa drainage system noon? Kasi mukhang malaki pong trabaho iyon, Secretary. Yun na nga yung TED, yun ang ano namin, that we have to install the effective drainage system already along EDSA, lalo na yung mga flood-prone areas yan. Alam naman natin yung mga flood-prone areas, perennially flood areas yan. So, titingnan na namin yung drainage system para ma-abate na natin yung mga flooding during the rainy season. Yan ang plano natin. Okay. And then, sir, saan po manggagaling ang budget nito at meron na ba kayong estimate for the entire rehabilitation budget? We have allocated actually yung ano natin for 2025 yung initial fund for the southbound, no? For the southbound portion, so whatever we need, kung ano yung maabot yung pera namin for the southbound, yun ang gagawin natin. But I think we should be able to substantially complete southbound with the budget that has already been allocated for 2025. Opo. Would you, do you remember po, Sec, mga magkano po itong for 2025 budget po para sa southbound lang po lamang ng EDSA Rehab? If I'm not mistaken, it's already about 7 billion. Yeah. 7 billion. Yes. Tama po? 7 billion. Opo. Yes. Okay, 7 billion solely po ito, pure budget po ito ng DPWH o meron pong counterpart dito? Budget ng DPWH po. This is going to be purely locally funded. I see. Okay. And then, ang DOTR ho ba, walang ambag dito para sa kanilang busway? In-include na namin sa ano nila. Kasi it's the entire EDSA naman is actually the responsibility of DPWH. Okay, sige po. And then Sec, kung 7 billion po ito, at least for this year, meron na po talagang pera yan na available. Hindi na ho kayo manghihingi pa. Hindi na. Limited. Opo. Yung pong for Because this is a flagship project of the President. Yung pong for next year, ano yan, sa propose po ninyo na 2026 budget na? Yeah, for 2026 budget na yan. Okay. And then, Yes, tama. Opo. Looking forward po, Sec, paano po yung mga dadaan dyan truck? Kapag po naayos na ba yung EDSA, paano po yung mga overloaded trucks na dadaan dyan at sisirain ulit yung kalsada? Well, ito pa rin. I think ang traffic management control naman ng MMDA is supposed to be hindi pinapadaan yung mga heavily loaded trucks sa EDSA. So I hope that they will continue that control, no? But notwithstanding, I think I don't want to preempt actually na sinasabing it will be a new road, and to some extent matibay naman yung gagawin namin dyan. It will last for many years actually. Okay, sige po. So sir, sa huling punto, hindi ho ba subject na for rehab itong tulay dyan sa Guadalupe, EDSA? Hindi, yes. Hindi ba yan isasabay na lang po para isang trabaho na lang? For this year, hindi namin pa magagalaw yung rehabilitation, yung outer structures ng Guadalupe Bridge this year, because this year gagawa muna kami ng mga parallel detour structures para pagka ginalaw namin yung outer structures, meron ng madadaanan na alternate detour bridge, no? So gagawin muna namin yung detour bridge this year, and then by 2026 siguro we will implement it on a phase siguro, yung southbound muna o northbound muna, para hindi namin mapapagsabay siguro, para hindi masyadong maantala yung traffic natin.
Opo, opo. O sige po, kami po'y makikistorbo sa inyo ulit, ano? Pag meron na po talaga mga detalye po ng start ng proyektong ito, para lang ho makapagbigay tayo ng abiso, matulungan po namin ng gobyerno sa pag-anunsyo po at papanawagan na magtiis ho muna tayo dahil no pain, no gain, ika nga Secretary Manny, dito po sa proyektong ito. We have to sacrifice talaga. Tama yun, Ted. And we will appreciate it really kung yung mga ganun pagkakataon na may, tulungan nyo kami mag-announce sa ating riding public on all the projects that we'll be undertaking dito sa EDSA Rehabilitation Program at saka yung Guadalupe Seismic Restructuring Program. Opo. Sige po. Mabuhay po, Sec Manny. Salamat sa panahon po. Mabuhay. And thank you, sir. Salamat. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning, Ted. Salat. Opo. Thank you. Si DPWH Secretary Manny Bonoan.